Amen. Magandang good morning. Good morning, church. Magandang umaga po. Sige po, bago po tayo magsimula sa ating pong panambahan sa umagang ito, nais ko lang pong basahin sa inyo ang sabi po sa Bible habang naghanda po ang ating mga kapatiran. Sabi po sa Bible, Psalms chapter 51. Kung mayroon po kayong Bible, pwede niyo po akong samahan. Psalms chapter 51. Sige po, niyanyahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon Diyos. Amen. Sabi po dito, Psalms 51, a prayer for forgiveness. Be merciful to me, O God, because of your constant love. Because of your great mercy, wipe away my sins. Wash away all my evil and make me clean from my sin. I recognize my faults. I have always conscious of my sins. I have sinned against you, only against you, and done what you have considered evil. You are right in judging me. You are justified in condemning me. I have been evil from the day I was born. From the time I was conceived, I have been sinful. Remove my sin, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Let me hear the sounds of joy and gladness. And though you have crushed me and broken me, I will be happy once again. Close your eyes to my sins and wipe out all my evil. Create a pure heart in me, O Lord, and put a new, loyal spirit in me. Do not banish me from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. Give me again the joy that comes from your salvation, and make me the willing to obey you. Then I will teach sinners your command, and they will turn back to you. Spare my life, O God, and save me. I will only gladly proclaim your righteousness. Help me to speak, Lord, and I will praise you. You do not want sacrifice, or I would offer them. You are not pleased with burnt offerings. My sacrifice is a humble spirit, O God. You will not reject humble and repentant heart. O God, be kind to Zion and help her. Rebuild the walls of Jerusalem. Then you will be pleased with your proper sacrifice. With our burnt offerings, the bulls will be sacrificed to your altars. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Palapakan po natin ang kanya pong salita. Amen. Good morning, church. Sa lahat po ng mga tutunghay, sa online din, good morning. God is good. And all the time. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, Lord, for you are our God who knows the plans for us, plans to prosper us and not to harm us. We just want to thank you, Lord, and praise you for you deserve all the glory, all honor, all praises, all thanksgiving, for you are the God, a God who is eternal, a God who owns everything. You created heaven and earth. You own everything, Lord. Maraming salamat sapagkat you have opened our eyes to the truth upang kay Lord ay sambahin sa Espiritu katotohanan. We thank you, Lord, for you have chosen us upang sa lugar na ito kami po ay patuloy na magpupuri at sasambahin sa inyo sa Espiritu katotohanan. Lord, as you have said, Lord, sa aming pong mga nabasa, tunay nga po, we have all sinned and fall short to your glory. And Lord, we claim your promise, Panginoon, that if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Search our heart, O Lord, and know our anxious thoughts. Lord, ano man po mga bagay na nakatago sa aming mga puso sa oras nito, na mga kasalanan na aming nagawa, Lord, linisin niyo po, patawarin niyo po kayo, Panginoon. Salamat, Panginoong Hesus, sa iyong pong banal na dugo na siyang tumigis upang
Ang mga kasalanan ito, Lord, ay mahugasan at kami, Panginoon, ay mapatawad at lahat ng kabayaran nito ay binayaran na po ng inyong banal na dugo, Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, marapat lamang na wala pong ibang mataas, mapupurihan, maluwalhati, Ama, kundi na iyong dakilang pangalan. Lord, we pray, the infilling, the indwelling of the Holy Spirit upon each and everyone to us, Lord, na maging bukas ang aming pong mga puso't isipan sa iyong mga salita. Makita po namin patuloy ang iyong kabanalan, and we can see ourselves, Lord, sinners, that without you, we can do nothing. Kaya Lord, all glory, honor, and praises, Father, belongs to you alone. And this is our prayer. In Jesus' name, Amen at Amen. Sige po, palapakan po na. Amen. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, lalo na po sa ating Panginoon. Sige po, batiin po natin yung ating mga kapatid, yung nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likuran at nasa harapan, na isang mapagpalang umaga sa iyo. Purihin ang Panginoon. Anuman ang init ng panahon ngayon, mas mainit ang pag-ibig ng ating Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Those who believe in the Lord, ibigay po natin ang highest praises sa Kanya. Hallelujah, Lord. We believe, we believe, we believe in you, O Lord. We believe, we believe, we believe in you, O God. We believe, we believe, we believe in you, O Lord. We believe, we believe, we believe in you, O God. We believe. Awesome in glory, awesome in power, mighty God can do mighty things. Savior Redeemer, Savior Redeemer, our healer and comforter. God provides our every need. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe. Awesome in glory, awesome in power. Awesome in power. Yes, Lord. Mighty God can do mighty things. Savior Redeemer, Savior Redeemer, Healer Comforter, God provides our every need. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe, we believe, we believe in you, oh Lord. Yes, Lord. We believe, we believe, we believe in you, oh God. We believe, we believe, we believe, we believe in you, oh Lord. We believe, we believe, we believe
Tunay nga, Panginoon, na Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas, papupurihan, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Diyos upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, yes Lord, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aking puso at aking buhay, alay sa pagsambang papuri. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos.
pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba't papuri, lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba, alay sa pagsamba, alay sa pagsamba. Diyos Ama na nasa langit, sa buong linggong paparating, Panginoon, aming ginugunita, Panginoon, ang dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Ang pagbigay mo ng iyong bugtong na anak na si Jesus upang lahat kami, Panginoon, na nananampalataya sa Kanya ay maligtas at muling magkaroon ng buhay na walang hanggan at muling magkaroon ng ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming mataas sa papuri, pasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Bigay po natin ang malakas na palakpak sa ating Diyos. Amen po rin po ang Panginoon. Tunay nga po na napakasarap papuri, kumanta sa ating pong buhay na Diyos. Ngayon po, tayo po ay dadako sa pakikinig ng mensahe sa pinakamahalagang gawain, parte ng ating gawain, pagsamba sa umagang ito. Ang pakikinig ng mensahe na nadalhin po ng ating pastor. Sige po. Panalangin po natin ang ating pastor. Ilihans po natin ang ating kamay. Hallelujah. O dakila, makapangyarihang Diyos, the source of all wisdom. Panginoon, sa inyo po namin pinagkakatiwala sa oras na ito ang aming pastor na bilang instrumento na dadaloy ang iyong mensahe. Father, infill him, indwell him, empower him with the power of the Holy Spirit upang, Panginoon, ang iyong mensahe mahihag ng buong tapang, may pag-ibig, totohanan. Hayaan niyo po, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito ay malayang mahayag sa bawat puso na narito, Panginoon. Pagpatuloy na maluwalhati na parangalan ang iyong dakilang pangalan sa aming pong buhay. Higit sa lahat sa buhay po ng aming pastor na manghahayag ng iyong mensahe. Kaya Lord, ang lahat ng papuri, pasalamat, pagdakila sa iyo lamang, Ama. This is our prayer in Jesus' name. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pwede po ba nating palakpakan po ang Diyos? Sa labas po ay nakikita ninyo kung paano ipinagdiriwang ng ating mga kasama dati sa lumang pananampalataya natin, lalong-lalo na po yung tinatawag nila na araw po o linggo ng palaspas. May isang bahagi po sa Biblia na tumutungkol po kay Kristo nung siya po'y papasok na sa Jerusalem, na kung saan lahat po ng mga Hudyo ay nagbigay ng papuri, nagbigay po ng pinakamataas na pagdakila kay Kristo, at kanila pong sinabi
pasasalamat sa Diyos dahil sa pagdating ng anak ni David at papuri sa Panginoon sa kaitaas-taasan. But these same people were responsible for crucifying the Lord Jesus Christ later on. Sila rin po yung nagbigay ng papuri, sila po yung kumilala kay Kristo, pero alam po natin, sila din naman din po yung nagsabi na kinakailangang ipapako si Kristo dun po sa krus ng Kalbaryo. At alam natin po, walang ibang daan, walang iba o tangi po na pupuntahan ang isang mananampalataya kung hindi ang daan na itinuturo po ng ating Diyos. At kung kayo po'y nakinig nung nakaraan po nating Bible studies last week, pinatungkulan po natin yung pagtungo po sa mabuting daan. Ano ho yung mabuting daan? At doon po sa pag-aaral na yon, tanging tumutungo tayo doon po sa tanging daan. Si Kristo po yon. Si Kristo po yung tanging kaligtasan. Tumutungo tayo sa makipot na daan, kasi maluwag po ang daan papunta sa kapahamakan. At tayo po ay tumutungo sa daan kung saan tumatalikod po sa lahat ng kasamaan. Medyo malawak na pag-aaral po yon. Kaya po sa umagang ito, titignan natin kung bakit si Kristo po ang naging tanging daan. Bakit hindi pwedeng gumawa ang Diyos ng daan na kung saan pwedeng maligtas ang ibang mananampalataya at tayo po ay kuminsan napaparatangan din bilang Kristiyano na ang inyong pananampalataya ay eksklusibo. Ang inyong pananampalataya is the only source of salvation. At bakit natin pinangahawakan po yon? Yan po ay papaliwanag ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. Sa atin pong preaching, pinamagatan po natin ang tanging daan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Bakit kaya si Kristo yung tanging daan? And I know that you have heard this over 100 or 1,000 of times na, yung pong sinasabi ng Biblia na sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Walang sino man ang maaaring makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, ang sabi po ni Kristo. But looking at that context, kung titignan ho natin at mamarapati natin na himay-himayin po, maganda po, it's not only the specific verse that we know, pero ang maganda po bilang isang buong pag-aaral ng salita ng Diyos, makita natin yung surrounding, okay, verses para makuha natin yung kahulugan o yung konteksto nung sinabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, ang sabi po ni Kristo rito. Pero bago po tayo tumungo, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po yumuko, pasalamatan natin ang kabutihan ng Diyos. Ama namin makapangyarihan sa lahat, pangunahan niyo po kami bilang amin pong karunungan, sa kalagitnaan po ng lahat ng nakikinig, sa lahat po ng humahawak sa inyong katotohanan. Buksan niyo po ang aming isipan at ang aming mga puso po upang ito po ay maging matabang sisidlan, na kung saan po itataniman ninyo ng mga binhi po ng pag-ibig, binhi po ng pag-asa, binhi po ng pananampalataya. Kaya Ama, patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali. Marami po kaming kasalanan. At sa umagang ito, nagpapahugas po kami sa banal na dugo ni Kristo upang ang makita at masumpungan ng Ama po ay walang iba kundi ang aming tagapagligtas, ang aming Diyos na si Kristo sa aming puso at sa banal na harapan ng dakilang Ama. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Gawin niyo pong matabang lupa ang lahat ng mga makikinig po, lalo na po sa online, na dumating po ang karunungan at ang pag-asa at ang kaligtasan po sa kanila, gaya po ng paghirang niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoong Ama. Ang pinakamataas na papuri, pagkilala at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang. Sa banal na pangalan ni Kristo Jesus, tayo po ang may sabi po ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Tingnan natin yung konteksto. Kasi ito pong verse natin ngayon, ito po pinamagatan po natin, ang tanging daan po. Kinuha natin sa John chapter 14 verse 6 at ito po ay by heart alam ninyo. Pero gusto ko po sa pamagitan po ng karunungan ng banal na Espiritu, himay-himayin yung kahulugan yan. Kasi doon lang natin maunawaan yan pag hinimay-himay natin yan. These are plain words. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at ako ang buhay, sabi ni Jesus. Pero iyan po, bali wala po yan
kung hindi natin malalaman kung sino yung ako na sinasabi dyan, kung sino yung sinasabing ang daan, yung sinasabing ang katotohanan, at higit sa lahat, ang sinasabing ang buhay. Madali lang i-memorize po yan. Pero ang context po niyan, yun po ang dapat nating panampalatayanan. Sabi po ni Jesus dito, walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko lamang. Kaya ang sabi po ng John chapter 14, iangat natin ng konti dito po sa 1, papunta po sa 5. I hope you have your Bibles with you kasi ugaliin po natin. Yan ang dinidevelop ko po dito, yung critical thinking po ng mga mananampalataya. Baka mamaya hindi na pala ito yung nakalagay sa Bible. Baka mamaya inimbento ko lang ito. Kaya maganda po, lahat dito pwedeng magbuklat ng Biblia, lahat dito pwede pong buksan nyo ang inyong online Bible at tignan ninyo kung kuro-kuro po ito o talagang mga pangungusap ni Jesus. Sabi po ng John chapter 14 verse 1 hanggang 6, tignan natin yung context ano. Ang sabi ni Jesus dito sa John chapter 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Jesus Christ was assuming, ina-assume po niya, ang kanya pong pinapalagay, lahat ng kanyang disipulo, alam na po yung daan. Okay? Pagka ho kayo nawawala, kailangan nagtatanong tayo ng direksyon. At pag alam naman po natin yung daan na pupuntahan natin, wala tayong problema. Ang mahirap po pag hindi natin alam. Pero nagpapasalamat nga tayo dahil may mga makabago po ngayon na teknolohiya, kahit hindi kayo magtanong ng daan. Ang daan nyo ngayon, pwede na nyong malaman by GPS, pwede nyong malaman po by Google Map, basta alam ninyo yung pangalan ng daan. Pero pag hindi ninyo alam, sa daming daanan po at lugar sa mundo, maliligaw po kayo kahit may GPS. So Jesus Christ was assuming here in verse 4, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Bakit ho? Naghanda si Jesus ng mga silid. In other translation, inihanda ni Jesus ang mga mansyon. At tayo wag daw mabagabag, wag kayo mag-alala, sapagkat sa tahanan ng aking Ama, inihanda ko ang mga silid, ang mga mansyon. So, na-encourage tayo, na tayo po'y may tahanan sa langit. Pero sinabi ni Jesus, kung saan ako pupunta, sumunod kayo, at alam ko, alam na ninyo yung daan. Ngayon, nagtanong si Tomas. Ito si Tomas yung nagdududa palagi po ito Kaya dito po sa verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Hindi namin alam. Saan kayo pupunta? Alam niyo po, dapat may destination kayo. Di po pwede pupunta lang kayo ng airport kung saan nyo gusto Plinano nyo yan, nagpa-booking kayo dyan, may gate pass kayo dyan, may boarding gate kayo na pupuntahan, minsan iibahin pa yan, pero makakarating kayo sa bansang pupuntahan ninyo kung alam ninyo yung pangalan ng pupuntahan ninyo. At si Tomas nagtanong, ang sabi ng verse 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta, paano namin malalaman ang daan? Kaya nagsalita si Jesus. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Amen po ba yun? Yun yung konteksto nun, Ikinuwento ni Jesus, may mga mansyon tayo. Bibigyan tayo ng sariling bahay natin sa langit. Kaya sumunod kayo sa daanan ko. At prinesyon ni Jesus, alam na ninyo kung saan kayo pupunta. Pero si Tomas hindi niya pala nalalaman pa. At sana alam natin lahat ito,
Kasi ito po yung nalaman ni Tomas, kaya po siya ngayon tagapagmana na ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito po'y common po, no, na Bible verse, pero malalim po ang kahulugan niyan. Hindi lang po yung kabisado natin that I am the way, the truth, and the life. Okay na po tayo. Kaya sa umagang ito, himay-himayin po natin sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu. At ang unang salita po rito, yung salita pong ako. Pwede ho ba nating i-flash? Sabihin nga ho natin ako. Pag ang salitang ako'y ginamit ninyo, mga kapatid, makapangyarihang salita yan. Ang gumagamit lang talaga niya na may kapangyarihan, ang Diyos. Can we say amen? Kaya po maraming tao ngayon, yumayabang, nagiging conceited, nagiging self-centered, nagiging narcissistic. Kasi laman po yan palagi ng mundo. Yan po numero unong kasalanan ng mundo. Ang inaalala ng tao ay ako, at ako. Ano ang sasabihin ng mga tao sa akin? Paano ako pupunta? Ako. Paano ko kikilalanin? Ganyan. Pero ang salitang ako'y napakamakapangyarihang salita po yan na iniuukol sa Diyos. It is a word that is given to God. Kaya nga bilang imahin po ng Diyos, pinapahiram po sa atin yung salitang ako, pero sa mababang kalagayan. Kailangan po yung ako may higit na nakakalamang sa iyo. Hindi po yung ako ang sentro ng mundo, ako ang sentro ng trabaho, ako ang sentro ng church. Dahil yan po numero unong kasalanan ni Lucifer kung bakit po siya naging Satanas. Ang sabi po niya sa Isaiah chapter 14, tutungtong ako. Ako na naman, ang sabi niya, no? But that is a word that is given to God. Saan daw siya tutungtong? Tutungtong ako sa kaitaas-taasang bahagi ng langit. At papantayan ko, siya na naman ang bida, papantayan ko ang Diyos na kataas-taasan. At aking ihahayag ang aking kapangyarihan sa buong sangkatauhan. Tingnan niyo yung sinabi po, no? Ako ay tutuntong, ako ay papantay, akin ipapakita ang dakila kong kapangyarihan. Na-distort yung word na ako. Pero ang sabi po ng 1:5:58, sumagot si Jesus. Ito yung tunay na ako. Ano pong sabi ni Jesus dito sa 1:8:58? Sumagot si Jesus. Pakatandaan ninyo. Alam niyo po ba sa Bible, pag sinasabi, verily, verily, or pakatandaan ninyo, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ilagay natin sa puso natin yan, itanim natin po sa ating isipan. Kasi ito po ay mahalaga, ito po ay importante. Kaya sabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ilagay niyo po sa puso niyo yan, bago pa ipinanganak si Abraham, bago pa ipinanganak si Abraham, ang sabi po rito, ako ay ako na. Tignan niyo po, gusto ko pong lagyan ng kaunting talino ito o logic para makita natin. Exclusive po talaga ang Kristyanismo. Ang kaligtasan po'y matatagpuan lamang doon po sa ako. Ako na ako nga. At sino ho yung ako na ako nga? Ito po si Kristo. Hindi po tayo nagmamayabang o nagsasalita po na ang Kristyanismo po, ang pagiging born again po, hindi po relihiyon ng born again, ito po'y ugnayan sa Diyos. Ang born again po ay hindi po isang samahan. Ang born again po ay personal na ugnayan po sa Diyos po yan. At ang ating kinikilala rito, yung sumagot ho rito, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, hallelujah. Kaya nga sabi po ng mga Pariseyo, nagalit sila, gusto nilang batuhin si Jesus eh. Bet ilang taon ka na ba? 33 anyos ka pa lang. Si Abraham, 3,000 taon na ang nakakaraan nung ipinanganak po si Abraham. Pero ang sabi po ni Kristo, I am who I am. Bago pa lang dumating si Abraham, anong klaseng tao po yan? Sana po yung mga mahal po natin na ibayo po yung kanilang pananampalataya. Gamitan nyo lang ho ng logic. Hindi mo i-assume na tao si Kristo. Kasi si Abraham tao eh, bago pa nga likhain si Abraham, ako ay ako na, nandun na ho si Kristo eh.
Sino yung tinatawag na ako na ito? Ang sabi po ng Matthew chapter 22 verse 32, Mateo 22:32, tignan niyo po, kikilabutan kayo rito eh. Akala po natin, ay tao lang si Kristo eh. Mga mahal naming kababayan, pakinggan niyo po ang sabi ng Panginoong Diyos. Sabi ng Matthew 22:32, ako ang Diyos ni Abraham. Bago si Abraham, ako ay ako na. Di ba kayo kinikilabutan yan? Sino si Jesus Christ na pinaglilingkuran natin? Sabi ng Matthew chapter 22 verse 32, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, at ako ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kung hindi siya ay Diyos ng mga buhay. The moment Jesus Christ uttered the words, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me, ang nagsasalita po doon ay ang Diyos. Can we say amen? Hindi po tao yun. Sabi nga ni Kristo, bago si Abraham, ako na eh. 3,000 years old na po kung buhay pa si Abraham nung panahon ni Kristo. Si Kristo po ay 33 years old nung panahon na yon. Paano sasabihin po ng isang tao na siya ako na, ay hindi pa po pinapanganak si Abraham. Kaya yung mga Pariseo, galit na galit sa kanya. Paano mo nasabi na ikaw ay naroroon na? 33 anyos ka pa lang. Si Abraham na aming ama, pinaglilingkuran namin. Siya ang aming pong kinikilala na sugo at ang dakilang ama namin. Mahigit 3,000 na. Kaya pilit po siyang pinagbababato ng mga Pariseo because they cannot accept the fact na si Kristo po ay Diyos. Kaya po yung mga ibang faith, naniniwala po kayo hanggang ngayon, tao po si Kristo. Kahit anong ganda ng church ninyo, kahit anong disiplina meron kayo sa loob, kahit nasabihin nyo po na matagal na kayo, mas matagal pa kayo sa mga ibang mga churches na mga tinawag ng Diyos. Pero isa pong katotohanan at nakakalungkot po yan, walang kaligtasan ang taong kumikilala kay Kristo bilang isang tao. Diba tayo kinikilabutan nun? Sinabi na nga ni Jesus, ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Isaac, ayan ho, ako ang Diyos ni Jacob, ako ay Diyos ng mga buhay, hindi ako Diyos ng mga patay. So yung nagsasalita po na yon, ako, sabi ni Kristo, siya huyong, ako ay ako nga. Kaya magsaya po tayo, magagalak tayo. Bakit tayo magre-rejoice? Kasi yung Diyos na pinananampalatayaan natin ho, eksklusibo siya sa buong mundo. Siya lang ho makapagliligtas sa atin. Masakit na katotohanan po ito. Mahal namin po mga kapatid nating Muslim, pero hindi po binigay kay Muhammad. Kahit magalit pa kayo sa akin po, paninindigan ko, there is no other name but the name of the Lord Jesus Christ. Kahit na mga kapatid nating mga inchik po, they believe in Buddha. Nakikita nyo po sa Divisoria, kung minsan ho sa Chinatown, si Buddha ho, no? Ay ginto, malaki pong mama, malaki ang tiyan niya. Source of, prosperity. Pero hindi kaligtasan po ay nagmumula po kay Buddha. At lahat ho ng mga nangangaral, live a life of simplicity. Hindi ko sinasabi na masamang maging mayaman, lalong-lalo na sa mga ngaral na pinaghirapan niya at talagang trinabaho niya sa negosyo niya, pero kung galing sa church, kilabutan po kayo. Na sinasabi ninyo, kayo'y dakilang sugo, iisa lang ang dakilang sugo, si Kristo po. Na sinasabi nyo, you are the man of the house, mag-aral po kayo ng Biblia, ang tinutukoy na man of the house, si Jesus Christ, hindi po yung apostol ninyo. Nang tinatawag po sa Biblia na dakilang sugo sa mga huling araw na papakinggan natin, magbasa po kayo ng Hebrews chapter 11 verse 1, makikita nyo po roon ang tinutukoy po na pananampalataya doon, nakasalig po doon po sa huling mangangaral. Ang huling mangangaral po si Kristo Hebrews chapter 1 verse 1, sa mga huling araw, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang mga propeta at sa iba't ibang mga kaparaanan, ngunit sa mga huling araw, siya ay magsasalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ho,
pinangangaral natin yung tinuturo ni Kristo, but we are not better off than other people. Huwag niyo po sasabihin na, i-red carpet niyo na po, darating na yung dakilang pastor. Nakamayan ako ng pastor, pwede na akong mamatay. Yan yung mga naririnig ko, nakamayan lang ng dakilang sugo, pwede ka nang mamatay. Tapos papasok lang yung pastor, lahat kayo nagsasayawan. Isayaw natin at iindak natin ang ating katawan para kay Kristo. Hindi po dahil po sa atin pong kuya, no? Pumapasok si kuya propeta, kaya lahat tayo magsaya, tayong lahat ay magbigay ng papuri. Kay Kristo lahat po yun, hindi po pwedeng i-claim ng kahit na sinong tao. Sabi ni Kristo, ako nga, bago pa si Abraham, ay ako na. Ako ang Diyos po ni Abraham, ako ang Diyos po ni Isaac, ako ang Diyos ni Jacob, ako ay Diyos ng mga buhay, at hindi ako Diyos ng mga patay. Pangalawa, sabi ni Kristo, ako ang daan. Ano ibig sabihin ng daan? Okay? Pag sinabi po nating daan, walang iba pong papasukan yan for our salvation kung hindi siya lamang. Sabi nga ho natin, siya lamang. Wala na pong ibang daanan. Kaya po, ilagay natin sa heart ito, hindi pwedeng banggain po ito ng iba't ibang pananampalataya. Sabi po ng Gawa 4:12, the book of Acts, chapter 4, verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan. O baka magalit na naman po yung iba niyan. Muhammad ba yung pangalan? Walang ibang pangalan. Buddha ba yung pangalan? Walang ibang pangalan. Si Guru Nanak ba yan? Walang ibang pangalan. Si Bahá'u'lláh ba yan? Walang ibang pangalan. Si Soriano ba yan? Walang ibang pangalan. Si Manalo ba yan? Walang ibang pangalan. Si Periol ba yan? Walang ibang pangalan. At alam ko, hindi naman sila magagalit sa akin. Kung talagang Kristiyano kayo, hindi nyo i-claim ang glory. Baka magpapasalamat pa kayo, naririnig nyo yung preaching na ito. Bakit? Sino ba yung pangalan pong tinutukoy dito? Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. What is the name above every name? Jesus Christ. Ano po ibig sabihin ng Jesus? Tagapagligtas ng Kristo, Misayas ho. Siya po yung sinugo. Kaya aware po kayo baka ma-invite kayo sa ibang church na paniwala kayo. Ako hindi po ako sugo. Tagapagturo po ako. Mangangaral ako pero hindi po ako sugo. Iisa lang yung sugo eh. Hindi po tayo yung man of the house. Meron po nag-i-invite sa atin sa sports center. Sabi sa akin, Pastor, dalhin niyo po lahat ng mga pilay sa inyo, mga bulag sa inyo, pati kung may patay na. Gagaling dahil darating yung dakilang apostol, may oras ng himala. Yan. Sabi ko po doon sa isang pastor doon, huwag kayo magagalit ha. Kahit patay na ipis na lang dadaling ko, pag nabuhay nyo, sasama ako sa inyo. Yung patay na ipis na pinaghati-hati ho, pag nabuhay nyo po yun ha. Umalis na, ayaw na akong kausapin. Kasi mga kapatid, si Kristo lang nag-demonstrate na kaya niyang buhayin po yung isang patay kay Lazaro ho. Yung mga disipulo ni Kristo bumuhay sa kapangyarihan niya. Sa mga huling araw po, mga kapatid, yan po yung binibitawan ko ngayon. Kung may isang doktor ho, makaka-imbento po ng gamot na hindi ka na mamamatay, maghiwa-hiwalay na tayo sa Peace of Harvest. Pero ang assurance ko, ang nakalagay sa Bible kasi, totoo yun nakatakda na sa tao nang mamatay ng minsan. Pag namatay po tayo ng minsan, nagiging totoo po yung salita ng Diyos. Alam nyo, pangarap ng bawat tao na hindi mamatay. Ako rin gusto ko hindi mamatay Kaya ang pag-asa ko po na kay Kristo, kasi bubuhayin tayo muli ni Kristo Pagdating nga ngayon pong linggo ho, ang tawag natin niya, Resurrection Sunday, hindi ho ba? Paalaala po sa atin si Kristo na buhay na maguli. Kaya nga po, exclusive yung daan. Para lumakas palalo yung pananampalataya natin, sabi po ng Pilipos 2:10 hanggang 11 po, Philippians chapter 2 verse 10 to 11, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat. Lahat ho ng tao pagdating ng Judgment Day, luluhod. May nakaluhod hong umiiyak, may mga nakaluhod hong nagpupuri. Nasaan kayo ron? Gusto nyo ho ba na umiiyak o nagpupuri? Pero isa po yung tiyak.
trilyon-trilyong taong nabuhay ho, makikita nyo po sa araw ng paghukom, luluhod sa harapan ni Kristo. Yung lahat ng mga matatapang na tao, no? Si Hitler, luluhod. Si Hitler, umiiyak siya. Bakit ngayon lang kita nakilala? Bakit ang puso ko nagmatigas? Si Mao Zedong ho ng China, luluhod ho yan. Yung presidente ng North Korea ho, wala makagalaw sa kanya ngayon, luluhod lahat yan. Tayo ho na isang ordinaryong tao, nakatira lang tayo sa ilalim ho ng tulay o ng riles ng tren, luluhod tayo, pero nakilala mo si Jesus, magpupuri at magagalak tayo, magsasaya tayo, hindi tayo iiyak. Kasi alam natin itong verse na ito, luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, ang lahat na nasa lupa, maging ang nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Sasabihin po ni Hitler, Jesus Christ is Lord, habang umiiyak siya. Sasabihin ni Marcos, Jesus Christ is Lord. Sasabihin ni Judas, Jesus Christ is, tumutululuan niya. Kilala niya na si Jesus, hindi niya pa tinanggap eh. Pero tayo, nabigyan ng pagkakataon ngayon, nalaman natin yung daan. Walang ibang pangalan na ibinigay po mula po sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, o sa ilalim po ng lupa, na sukat ipagkaligtas ng tao, sapagkat bawat tuhod ay luluhod at magpupuri na sasabihin po, si Jesucristo ay Panginoon. O bakit hindi pa natin sabihin ngayon, o kaya po i-practice na natin dahil kilala natin si Jesus? Pwede buhaw natin sabihin, Jesus is Lord! Ang ano naman ho, napakawalang kalatoy-latoy naman. Pwede ba malakas ho? Jesus is Lord! Jesus is Lord! Hallelujah. Habang nakaludo tayo, iiyak tayo, magpupuri tayo, kasi kilala natin ang dakila at ang personal nating tagapagligtas. Kaya sana walang mawawala po sa araw na pupurihin natin si Jesus, sa araw po na magsasaya tayo. Mga kapatid, panandalian lang ang hirap, panandalian lang ho ang pagod. Kahit mapagod ka, pero yung katungkulan na binigay sa iyo ng Diyos, pagdating po ng araw na tayo po'y haharap sa Kanya, sana po, at ang panalangin ko sa Diyos, 100% po, nang naririto sa Peace of Harvest Christian Ministry, magsasayaw tayo roon, magagalak tayo doon, sapagkat ipoproklama natin na si Kristo ay Panginoon. Can we all say amen? Huwag tayong manghihinawa, kapatid. Darating din po tayo sa pagkakataon na yon. Yun po yung daan. And sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay. Next, sabi po dito, ang katotohanan, siya po yung katotohanan. Ang sabi po ng John chapter 17 verse 17, sanctify them with your truth. Ano po yung katotohanan? Your word is truth. Binigay sa atin yung salita na ito. Kaya nga kanina po, ganun ang gagawin natin. Every time meron pong preacher dito, may aawit po, we read the word of God kasi natutuwa po ang Diyos. Babasahin natin, ipoproklama po natin ang salita ng Diyos. Sanctify them with your truth. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo, ang sabi ng Panginoon, ang katotohanan. Nung binabasa ko po yung John chapter 1, verse 1 to 2, talagang nakakatayo ng balahibo. In the beginning was the Word. Nang pasimula po ay ang salita. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ang salita po ng katotohanan ay ang Diyos. Can we say amen? Si Kristo nagsasalita rito, I am the way, the truth, and the life. Sa pasimula ay ang salita. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. And the Bible was very explicit po sa verse 8, and the Word became flesh. At ang salita ay naging laman, nagkatawang tao. Sa pasimula ay ang salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So God became flesh.
At yung Diyos po na yon, walang iba, kundi nagsabi po, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Si Jesus Christ. Kaya sana po, walang ibang katotohanan po sa mundo na ito, kundi ang salita niya. Masakit man hong tanggapin, eksklusibo po yan. Yun po yung katotohanan. Jesus Christ is the truth. Ang salita po niya, ang kaisa-isang totoo po. Ako po, I do not place my trust in all people. Prinsipyo ko po yan. Kung halimbawa po, nakikita ko po ang gagawin ng asawa ko, mali na po dito sa Biblia, I will trust the Bible more. Pag nakita ko yung aking matalik na kaibigan, hindi na po yung ginagawa yung tinuturo ni Jesus, mas pagtitiwalaan ko po si Jesus kaysa sa matalik kong kaibigan. Kahit naka-church member pa kita, pagtaliwas na doon po sa tinuturo ni Jesus, kapatid, ang tiwala ko ay nasa salita ng Diyos. Bakit naririto? Ito yung katotohanan Pwedeng magkamali yung misis nyo po. Pwedeng magkamali yung best friend nyo po. Pwedeng magkamali po ang inyo pong matalik na kaibigan sa loob ng church. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakilan paman. Hindi ako nagtitiwala po sa siyensya, pwede magkamali ang science. Pwede magkamali po ang mundo, ang langit, pwedeng magkamali po yan. Heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away. Pangako ng Diyos po yan Kaya mga kapatid, titimbangin nyo rin kahit na parents nyo po o kaya po asawa ninyo, pagka po ang kanilang sinasabi, parang hindi na yata tama yun. Mas matimbang po ang salita ni Kristo kaysa kanino mang salita. Ikaapat, si Kristo po ang buhay. Purihin po ang Diyos. Ang sabi po ng John chapter 10, verse 17 to 18, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Hallelujah. Yung buhay ni Kristo po, binigay, inialay niya. Pero may kapangyarihan siyang ibalik ulit yung kanyang buhay mula sa kamatayan. Walang makakakuha ng aking buhay sapagkat kusa ko itong ibinigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at meron akong kapangyarihan na kunin itong muli. Yung buhay nyo ngayon, na may-ari po niyan si Kristo. Anytime nakukunin po ng Panginoon Diyos po yan, mga galak pa rin po tayo, property ng Lord po yan Pero gaya ng pinangako po ng Diyos, meron siyang kapangyarihan na ibigay ito at meron din siyang kapangyarihan na kunin sa atin ang buhay na yan. Isang pagkakataon po sa Biblia, ito pong si Lazaro ay namatay. This is a demonstration of the power of Jesus Christ as God. Sana yung mga ibang kapatid nating naniniwala hanggang ngayon tao pa rin si Kristo. Ito po yan, wala pong kahit na sinong taong pwedeng bumuhay po ng patay except si Kristo. Ang sabi po ng Biblia, nag-uusap-usap po si Kristo at saka po si Marta. Dahil namatay na si Lazaro, umiiyak si Marta noon. Ang sabi po ni Kristo sa kanya, I am the resurrection and the life. Ako ang buhay at ang pagkabuhay na mag-uli. Hindi ho ba assurance yun? Pag sinabi ni Jesus, ako ang buhay at ang pagkabuhay na mag-uli, mga kapatid, kahit mamatay ka, bubuhayin ka ulit ni Kristo. As long as you have a relationship with God, bubuhayin ka ni Kristo. I am the resurrection and the life. He who lives in me, sabi, he who believes in me will live even though he dies. And he who lives and believes in me will live forevermore. Ang tanong niya kay Marta, do you believe in this? Yun lang naman ang hiningi ng Diyos Naniniwala ba tayo na kaya tayong iligtas ni Kristo? Can we say amen? I am the resurrection and the life. He who believes in me, even though he dies, will live. Sa Tagalog yan, ang nananalig sa akin kahit ako'y mamatay, ay muling mabubuhay. Nakalagay sa pader natin yung pangako. Kaya every time po nagpe-praise and worship kayo, kine-claim nyo po yan, sinabi ni Jesus yan, totoo yan Those who believe in my name, sabi po, even though he dies, will live. And he who lives and believes in my name will not die. Do you believe in that? Naniniwala ba kayo na si Kristo po ang buhay? Can we say amen?
tayo po ay mabubuhay na maguli. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, ang makakagamot sa atin kung meron tayong depression, totoo po nakakatulong po yung mga psychiatrist, nakakatulong po yung mga doktor. Pero ang pinakagamot po pag nalulungkot tayo, payo ni Jesus. Yung salita ng Diyos. Yung gamot po niyan, iibsan lang kayo, patutulugin lang kayo, pagising nyo, nandyan na naman yung problema. Ang nalulung ho sa drugs, ang gamot po dyan, hindi po rehabilitation. Nakakatulong yan panandalian. Ang talagang gamot ho, para makawala ka po dyan, panghawakan mo yung lahat ng pangako ni Jesus. Yung mga gusto na hong magpakamatay, naranasan ko po yan nung ako po'y nasa high school. At kung nararanasan nyo ngayon yan, lalo na sa mga kabataan, hindi kayo mapapagamot ng barkada, hindi kayo mapapagamot ng pag-inom, ng pagdadrugs ninyo, maski po ng maling relasyon o ugnayan. Ano po nakapagpagaling sa akin po diyan? Pinanghawakan ko po ang pangako ng Diyos. At dahil diyan, siya po ang daan, siya po ang buhay, siya po ang katotohanan. Walang sino man ang pwedeng makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo, na siyang Diyos. Can we say amen? Hallelujah. At tagapagligtas. Gawa-gawa mo lang pastor yan Tao pa rin siya. Iiwan ko po kayo bilang pangwakas ng isang pananalita, lalo na po sa naniniwala na hanggang ngayon si Kristo'y tao. Sana mag-sink in po sa puso ninyo. Matakot po kayo. Matakot tayong lahat. Ang Diyos na nagsalitang, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang sino man na makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko ay Diyos. Sabi po ni Tito, dito po sa Tito 2:13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, at ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Can we say amen? Hindi po yan ordinaryong Diyos. Ito po ay dakila, capital D hindi small d. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Sino po rito nagtitiwala kay Kristo? Magsabi ng amen? Ligtas po tayong lahat at nagpapasalamat tayo, mga galak kapatid, sapagkat si Kristo ang tanging tagapagligtas. Tayo po lahat ay tumayo. Pwede ho ba nating palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Panginoon, ang bawat butil ng mga salita na ito, maaring paulit-ulit nakabisado na ng aming puso. Ngunit sa umagang ito, binigyan nyo ng konteksto at malalim na pagkaunawa na ang salitang ako'y nangungusap dito'y Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ako ay ako nga, ang sabi ninyo, bago pa man si Abraham. At ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Jacob, ako ang Diyos ni Isaac. Hindi ako Diyos na mga patay, kundi ikaw ay Diyos na mga buhay. Kaya nga kami dati mga patay sa kasalanan, Panginoon, ngayon po'y tagapagmanaho ng buhay na walang hanggan. Ikaw po ang daan, Panginoong Ama. Walang sukat pong pangalan na ibinigay po mula po sa ilalim po ng lupa, sa ibabaw po ng mundo, sa ilalim ng langit, na sukat ipagkaligtas po sapagkat nanggagaling lamang ang kaligtasan sa pamagitan ng pangalan ni Jesus. Ikaw po ang katotohanan, sabi ninyo, pakabanalin mo kami ng iyong katotohanan, ang iyong salita, ang katotohanan. Ikaw ang buhay, Ama, sapagkat sinabi mo sa pamagitan po ni Jesus, ikaw ang buhay at ang pagkabuhay na mamuli. Sino mang nananalig sa inyo, kahit siya'y mamatay, ay muling mabubuhay. At sino pong nabubuhay at patuloy po lumalakad sa pananalig sa inyo, hindi na mamamatay, naniniwala ba kami rito? Panginoon, pinananampalatayanan po namin ang lahat ng mga salita na ito, that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by the Lord Jesus Christ. Muli, Ama, pakatatagin niyo po ang aming pananampalataya at sana wag mawawala ang aming pananalig sa inyo na anuman po ang mangyari, ligtas kami sa maingat, mapagpalang kamay ni Kristo. Ikaw ang tanging daan at sa umagang ito, wala kaming ibang dadaanan, Panginoong Ama, kung hindi ang daan patungo kay Jesus. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila po ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Kristo, tayo po ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakaliwanag na mensahe sa umagang ito.
Ngayon po, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay. Amen? Sige po, manalangin po tayo. Panalangin po natin ang ating pong mga kaloob. Hallelujah. Father, we thank you, Father God, for you are our good shepherd, and we shall not lack nothing. Your grace is always sufficient, and your power is made perfect to our weaknesses. Sa oras na ito, Lord, dalangin po namin ang pagkilos ng Banal Espiritu sa aming pong pagkaloob na aming pong maibigay ang pinaka-the best na worship, pinaka-the best na pagkakaloob sa magitan ng mga ikapo po namin. Kaya Lord, dalangin po namin na ang lahat ng mga kamay na inyo pong naging daluyan ng biyaya at pagpala, Father, buksan niyo po ang mga pintuan, mga bintana ng biyaya mula sa langit at buo sa kanila, siksik, liglig, at umapaw, na wala po silang sukat, kalagyan. Mga negosyo po, Lord, patatagin niyo po at palaguin. Mga trabaho, bigyan niyo po sila ng kalakasan, karunungan. Sa lahat po ng mga naghahanap po ng trabaho, buksan niyo po, Lord, ang mga pintuan at opportunity sa bawat isa. Lord, ang lahat ng ito ay amin pong hiling panalangin lamang sa banal na pangalan niyang anak. In Jesus' name, Amen at Amen. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Give thanks unto our Savior. With our hearts of gratitude, we give Him praise. His mercy shall endures forever, and I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. I'm gonna bless His name. I'm gonna bless His name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating po mga birthday greetings sa mga magbe-birthday po. Happy birthday, April 13, Brother Christopher Filipi. Sister Mila, anak po ni Sister Mila po yan. Happy birthday, April 14, Sister Joliet Bautista. Happy birthday. At April 16 po, happy birthday, Brother Borgie Talag. Amen. April 17, Sister Baby Duawe. At Brother Kisha Amara, Sister Kisha Amara de la Rosa. Amen. Wedding anniversary, wala po. Meron pa tayong mga visitors ngayong umaga? Wala po. Sige po, yung mga tawag na magbe-birthday ngayon. Sige po. Kung wala po yung magbe-birthday, representative ng family, pwede rin po. Sige po, dito po sa harapan. Sila po yung mga representative. Amen. Sige po, elihans po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord, sa buhay po ng mga kapatid po namin na magdiriwang ng kanilang mga karawan. Saman po sila naroon sa oras nito. Lord, extend niyo po, Lord, ang inyong pong mga kamay sa kanila
at bumuhos ang masaganang biyaya at pagpapala, lalo-lalo na po, Ama, sa kanilang pong kalusugan. Ilayo niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng mga uri ng kapahamakan, aksidente at kaguluhan, at higit sa lahat, Panginoon, i-grant niyo din po, Ama, ang kanilang heart's desire. Lalo-lalo po, Panginoon, sa espiritual na buhay, just pray na patuloy na lumago ang mga kapatid po namin na ito. Maraming salamat din po, Panginoon, na ang mga nandito po sa harapan ay dadaloy po ang iyong biyaya at pagpapala na nagmumula sa inyo, Ama. Kaya Lord, ang lahat po ng glory, pasalamat, pagluwalhati, Father, belongs to you alone. In Jesus' name, Amen at Amen. Happy birthday, Sister Juliet, yung mga representative na nanay, happy birthday. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating po mga announcement. April 20, sa susunod po na linggo, Brother Vic, ikaw ang magiging presider at ikaw din ang magiging tithes and offering. At ang ating magiging flower bringer, ang Cariaga family. Amen. Good Friday, inaanyayahan po ang bawat isa na magkakaroon po tayo ng film showing. Ayun po, film showing, alas 4 po yan ng hapon. April 18 po, dito po sa ating pong worship center, huwag niyo pong kakalimutan. Alas 4 po, sharp po yan. At sa ating pong Resurrection Sunday, makakaroon po tayo ng sunrise service. 5 a.m.? 5 a.m. po. Confirm na po yan. 5 a.m. hanggang 6 a.m. April 20. Dito rin po yan sa ating pong bahay sambahan. Amen po ba? Amen. Sige po. Sa ating pong closing, ang ating pong final, ang ating benediction, sa ating mga further announcement po, akin na pong tinatawagan ng ating pong pastor. Sa April 20 po, Easter Sunday, may meeting po ang lahat ng elders. After po, kasama po ministry heads. After po ng 7 o'clock, okay? Ay, 6 o'clock to 7 po yung meeting natin after nung service po. Mabilis lamang po para sa lahat po ng mga programa natin. At kung may mga magpapabaptize pa po, meron na pong isa pong nakatala at marami pong galing ng Puray. Sa ika-4 po na linggo ng Abril, baka pwede ho kayong mag-inform na sa amin para gaganapin po sa bahay ni Brother Boy. May swimming pool po sila. Doon po kayo ibabaptize. Kung wala na po, tayo po lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang pagpapala, ang gabay po at ang pag-ibig po ng ating Ama. Muli, Panginoong Diyos, hinihiling po namin ang inyong pagbabasbas, pag-iingat at paggagabay po. Manatili nawa ang mga salita na ito na hindi kami matitinag sa kaliwa o sa kanan o lumingon man lamang po muli sa lahat ng kasalanan sapagkat nakilala na po namin ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Nasa amin ang kagalakan ngayon sapagkat alam namin, Lord, darating ang panahon, luluhod ang aming mga tuhod. Ang bawat dila namin ay magpapahayag po na si Kristo ay Panginoon at kami po ay magpapahayag na mayroong pag-asa at kagalakan sa aming puso. At sa umagang ito, sa aming paghiwa-hiwalay, ingatan niyo po ang lahat ng mga kapatiran kung paano sila po'y nakadako po sa lugar na ito, mapayapa, ligtas, walang aksidente at walang anuman pong mga kapahamakan. Makakauwi po sila, ang iba naman po'y papasyal at kakain sa labas nang patuloy pong may bakod po ninyo ng pag-iingat. At ako po'y humihingi po ngayon, Panginoong Diyos, ng inyong pong traveling mercy sa pagdiretso ko po ngayon sa Jakarta, Indonesia. Panginoong Ama, bigyan niyo po ako ng bakod ng pag-iingat upang ma-accomplish ko po ang mga trabahong ipinagagawa sa akin. Samahan mo ako, Banal na Espiritu. Kasama po, Panginoon, ng isang matiwasay po na paglapag ng eroplano mamaya roon. Nagpapasalamat po ako. Bigyan niyo po kami ng matiwasay po at maayos po na kalalagayan ng panahon doon po sa Indonesia. Kaya po sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po, Ama, ang lahat ng inyong mga hinirang. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng prayers na ito, surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama, sa iyo lamang pinakamataas na kapurihan. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray.
Amen. Praise God. Amen. Purihin ang Panginoon at muli po tayo magbigay na mataas sa papuri at pasalamat sa ating Panginoon. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is, good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. How good it is, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks unto our Savior. With a heart of gratitude, we give Him praise. His mercy shine, endures forever. And I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is, how good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. How good it is to give thanks unto the Lord. Isang mapagpalang tanghali po sa bawat isa sa atin. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain ng ating Panginoon. God bless us all. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks unto our Savior. With our hearts of gratitude, we give Him praise. His mercy shine, endures forever. And I will worship Him all of my days. Oh, how good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. I'm gonna bless His name. I'm gonna bless His name. God bless us all.